Ako'y pinagpala na nakarating po dito sa bayan ng Binangonan, sa GMCIM Binangonan Outstation. Hallelujah. Hindi ko po inaakalain na napakarami po pala natin dito. Amen. Pinagpala po ang gawain. Hallelujah. Hallelujah. Una-una po bumabati na magandang gabi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At sa pag-alala po sa ating minamahal ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeda, mga turo at aral, iniwan po sa atin, ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, together with the beloved children, beloved Ate Peach, beloved Kuya June, beloved Ate Ted and the whole family, beloved Ate Lala and the whole family, also beloved Kuya Poch and the whole family, and kasama ko po si beloved Yana, beloved Kim. Kami po ay nakikiisa sa anniversary ng ating pong banal na gawain. Happy 31st anniversary po. Amen. Hallelujah. Tunay nga po, sineselebrate po natin sapagkat tayo po, ano po ang buhay natin dati. Kung wala po ang banal na gawain dito sa lugar na ito, mga kapatid. Marahil dati po tayong mga adik hanggang ngayon, ganun pa rin po ang ating buhay. Magulong buhay, may mga sakit, karamdaman, naghihirap, mga anak natin, lalaki sa isang pamilya na wasak. Kaya po, ito pong araw na ito ay sineselebrate natin. Tayo po ay maging grateful sapagkat nagkaroon po tayo ng banal na gawain dito at ngayon po ay 31st anniversary na po. Amen. Hallelujah. 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this the will of God in Christ Jesus concerning you. Lagi po tayo mag-rejoice dito po sa banal na gawain. Mag-pray po tayo, lagi po tayong umattend, huwag po tayo mag-absent, minamahal, amen? Kami po, nasave po kami dito 1986 ng beloved mother ko. Lumaki po ako na walang father. Nasa UK po siya, iniwan niya po kami. Hindi ko po ma-imagine ang buhay namin kung hindi po kami na bahagian ng isang kapatiran. Si mama kasi optometrist, may patutuo ko lang po maikli, mga minamahal. Sapagkat dito po sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade, dito po ay pinagpapala po tayo. Amen? Physical, material, at higit sa lahat sa ating spiritual na buhay. That was 1986. Noong time na yan, nag-struggle po kami. Meron pong optometrist siya. Yung isang teacher, Sister Norma Paikana from Sukat, nagsusukat siya ng salamin, nasabihan ang mother ko na dumalo sa gawain. During that time, ang beloved mother ko dumadalo sa ibang mga churches. Ngunit, yun nga po, dadalo nga siya. Ngayon po, Sunday, makikita sila sa isang lugar para makadalo. Yung kapatiran po natin, nakalimutan po yung usapan. Ngunit ang beloved mother ko, para may nag-uudyok sa kanya na tumuloy, kahit hindi niya alam kung saan yung lugar. Nagtanong-tanong siya, nalaman niya kung saan yung gaganapin yung banal na gawain. Yun nga po, pinagpala po siya sapagkat nung nakadalo po siya na yun, talaga pong naramdaman niya ang banal na spirito ng ating banal na presensya ng ating banal kamamahal na Panginoon Hesus. Sabi niya, during that time, talagang seryoso ang banal na gawain. Marami na po siya nadaluhan, pero dito po, seryoso, sinusunod at ginagawa kung ano ang nasa Biblia. Amen? Alam niyo po, during that time, siya po ay naligtas, nagpatuloy, nakinig sa preaching na ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. During that time, ang problema niya po that time is nangungupahan lang siya. Alam niyo po, that time, sa pinansyal, nabanggit ng ating minamahal na pastor na kung anong ating hilingin sa ating mahal na Panginoon. Mag-fasting tayo, ipag-pray natin, at ibibigay ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, na-challenge po yung beloved mother ko. Siya po ay nag-fasting po ng 3 days. Absolute. At ang kanyang pinapanalangin ay magkaroon siya ng sariling lupa. Sapagkat during that time, nangungupahan kami. 2 lang kami, wala yung father ko. Nag-aalala siya sa future, baka paalisin kami ng paalisin pag tumanda na. So gusto niya magkaroon kami ng bahay. Alam niyo po, minamahal na kapatid, nag-fasting po siya ng 3 days, absolute, at sinunod niya po yung kaputandog na tinuturo po dito sa banal na gawain. Ang ginawa niyo po, imbis na magbigay po ng 20%, ang ginawa niyo po is itinabi niya lang po yung expenses. Roughly 70 to 80% ibinibigay niya sa mahal na Panginoon.
Alam niyo po, for how many months, ganun po ang ginawa niya. Isang araw, tumawag po yung kanyang pinsan at meron daw pong lupang binibenta. During that time, wala po siyang ganong ipon sapagkat ibinibigay niya lahat sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, nagulat siya, yung lupa na yun is 350 square meter dyan sa Taguig. Binibenta po sa kanya ng 7,000 pesos. Ngayon po, pagdating niya po doon, kulang yung pera niya, dahil nga wala siyang pera, ibibigay niya lahat sa mahal na Panginoon. Sabi niya, sige po, babalik ako po kayo, gagawa po akong paraan. Ngunit, bago po umalis yung mother ko that time, yung nagbebenta po kasi ng lupa ay farmer doon, may dumating na pulis, bit-bit yung kanyang anak, dahil may kaso doon sa palengke. Nung paalis na yung mother ko, sabi nung nagbebenta, teka, dito muna kayo, balik muna kayo, magmerienda kayo. Magkano ba yung hawak mong pera? Kasi kailangan niya aregluhin yung anak niya, ikukulong niya. Alam niyo po yung lupa na yun, nabili lamang po ni mama ng 3,200 pesos. Grabing pagpapala. Hindi nag-ipon, hindi umasa sa sariling isip, ngunit ibinigay lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it make it rich, and He added no sorrow with it. Yan po ay naranasan namin dito po sa banal na gawain. Kayo po, mga kapatid, meron tayo lahat pinagdaraanan. We challenge you po. Sundin po ang tinuturo po sa banal na gawain. Kayo rin po ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lastly, sa spiritual po, minamahal, kami po ay pinagpala. Philippians 4:4-5, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Moderation means gentleness. Meaning act with fairness and kindness because we are the light of this world. Alam niyo po, nung kami ay maligtas, hindi po namin alam. Ako po, lumalaki po ako sa eskwelahan noon na hindi ko alam na nagiging ilaw din po pala ako sa aking mga classmate. Nung ako po ay maliit, nung hanggang lumalaki na po, nagkausap-usap kami, sila po pala ay na-challenge. Nagiging ilaw po pala tayo, mga kapatid. Lahat po tayo, ilaw po tayo ng sanlibutan ito. Mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sapagkat ang pagpapala ng mahal ay hindi po nauubos. Bagamat ang kaaway, gusto po tayong agawin. Bagamat ang kaaway, ipaiisip sa atin kung ano-ano, ipag-aalala po tayo. Ngunit tuwing nandito po tayo sa gawain, ibigay po natin lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at mahal na Panginoon po ang bahala sa atin mga problema. Amen? Hallelujah. Lahat ng papurihan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Again, happy 31st anniversary sa ating pong binangonan outstation. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.